Sang dinaanan ni Kristo. Yun nga lang, nakalulungkot ding isipin na may pasan siyang krus at kinukutyak ng mga tao. So ngayon ay nakaakyat na po tayo. Oo, nasa Holy Sepulchre tayo. Sa front of you. Kung saan pinako sa Pinako sa krus. krus. Humantong kami muli sa Church of the Holy Sepulchre. Come here. This is the 10th station. Here, Jesus stripped off his garments. This is also Franciscan Catholic. Here, Jesus is crucified. They crucified him, and the criminals as well. One is right, the other is left. Jesus said, "Father, forgive them, for they know not what they are doing." And here, it is the 12th station here. Jesus dies on the cross. Jesus dies on the cross. This is the Greek Orthodox part. And this is the exact spot where Jesus was crucified, according to tradition. Tila ba may dala ring kalungkutan ang lugar na ito at bahagyang madilim na tatanglawan lamang ito ng mga nakasinding lampara. And this is the stone of Calvary here. Sa tabi nito, makikita ang bahagi ng bundok na ngayon ay nakapaloob na sa isang simbahan na pinagsasaluhan ng 6 na reliyon. It's 2,000 years of history of conflict. Muslims, Crusaders, first Christians, the Greeks, and Franciscans and the Armenians who are here side by side. So we have to divide the time and everything. Everything here has a property right. Sa bungad ng simbahan, makikita naman ang isang malapad na bato kung saan pinaniniwala ang inihiga si Jesus pagkatapos ibaba mula sa krus. Ang tawag dito, Stone of Anointment. Mabago ang bato dahil araw-araw pinapahiran ito ng mga tao ng langis na mabango. May mga napapaiyak pa habang humahawak sa batong ito. Ipinakita din sa amin ni Father Angelo ang iba pang bahagi ng simbahan. So ito yung patunay na wala pa tong simbahan na to. Ito po yung itsura. Bundok na mabato. A quarry. Quarry. This is Calvary. It's the foot of Calvary. This is the fissure, according to tradition, was caused by the earthquake when Jesus died. So this is the time the Crusaders was here. Sumunod, bumaba kami patungo sa chapel na inaalay kay Saint Helena, ang ina ni Constantine the Great na isa sa mga naniniwala kay Jesus. One to the Crusader columns here. Ang mga Armenian naman ang nangangalaga sa chapel na ito na itinayo ng mga Crusaders. Makikita ngang nakaukit sa mga pader nito ang napakaraming krus na inukit ng mga bumibisitang pilgrim noon. The true cross. Mula dito, bumaba pa kami patungo sa Chapel of the Finding of the Holy Cross. And so they cleaned it and they lost all the graffitis from the time. Sinasabing dito natagpuan ang krus na ginamit ni Jesus nung ipahanap ito ng nooy Empress Helena. Napakahabang kasaysayan sa loob lamang ng isang simbahan. Pero sa Israel, normal lang daw ito. Sa Tower of David nga, tila ba hindi pa natutundukan ang kwento ni Jesus. Dahil ang mga eksperto ay bago na namang natuklasan. Sa Mount Zak